Magandang tanghali sa nag-iisang kumikinang inang si Nicole at sa kumikinang na ulo na si Diego. Ako si Faith mula dito sa Ilocos Norte, isang masugid na tagapakinig na may wagang Bornay simula 2020. Bahagi ito ng routine namin ni nanay noon simula nung pandemic. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang aking kwento ng tagumpay. High school pa lang, pangarap ko ng maging certified public accountant. Gusto ko ding magtapos ng cum laude pagdating ng kolehiyo. Hindi pala madali. Sadyang mahirap ang kursong accountancy. Kahit naiintindihan ko naman yung lessons, pagdating ng exam, lumilipad lahat yung natutunan ko. Normal yung mababang score kapag quiz. Umabot na nga ako sa puntong kinocompute ko na kung anong score ang dapat kong makuha sa susunod na exam para lang maipasa ko yung subject. May mga pagkakataon din na napapaisip ako kung itutuloy ko pa ang kursong magiging tulay sa pangarap ko. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, nagtapos ako bilang cum laude sa kursong accountancy. Pagka-graduate, nagpahinga lang ako ng kaunti at nagsimula ng mag-review para sa board exam noong November. May 2023 nang kumuha ako ng exam. Inatake ako ng matinding anxiety dahil sa stress. Hindi ko maiwasang mag-overthink dahil sa mababang passing rate. Natakot akong bumagsak at masayang ang lahat ng sakripisyo ng mga magulang ko. Idagdag pa dito ang dysmenorrhea ko. Hindi ako pumasa. Umuulan nung araw na malaman ko na para bang nakikisabay sa mga luhang buong araw na umaagos sa mga mata ko. Matapos ang isang araw na pagluluksa, nagdesisyon akong kumuha ulit ng board exam sa susunod na schedule. Maliban sa pamilya, wala akong pinagsabihang iba. Inanda ko ang sarili hindi lang mentally, kung hindi pati physically at spiritually. Sa ikalawang pagkakataon, mas magaan ang pakiramdam ko habang kumukuha ng exam. Nagtiwala akong ang Diyos na ang bahala sa akin. Hapon ng October 6 nang may nagpost sa Facebook na i-release na sa gabi ang resulta ng board exam. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko dahil sobra akong kinakabahan. Ang ginawa ko, natulog ako ng maaga. Nagising ako ng madaling araw ngunit natulog ako ulit dahil hindi pa ako handang malaman ang resulta. Nang magising ulit ako ng mga 4:00 ng umaga, binuksan ko na ang aking cellphone at doon ko na nakita ang congratulatory messages. Chinek ko ang PRC website para kumpirmahin and thank God, CPA na ako. I am very grateful of how my life turned out during the last quarter of 2023. Ang ganda ng plot twist ni Lord. Naging CPA ako, naipasa ko ang US Certified Management Accountant exam, at natanggap ako sa isang magandang audit firm na perfect for my work preference. Malaking bahagi din dito ang pamilya ko, mga kaibigan, at lahat ng tao na naging part ng journey ko. Napaka-bless ko sa mga magulang ko dahil from the very start, supportive sila sa akin. Ngayong araw, October 7, is my first year anniversary as a CPA. Aaminin ko, nagdalawang isip akong mag-retake ng licensure exam. Pero sabi nga ng isang quote na nabasa ko, that risk you're afraid to take could be the one that changes your entire life. Kung hindi ko sinubukan ulit, malamang wala ako sa napakagandang sitwasyon ko ngayon. Sa mga listeners na hindi pa naaabot ang kanilang mga pangarap, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag mapagod at matakot to take the risk. Hintayin lang kung kailan ibibigay ng Diyos ang mga hiling natin dahil ang totoo, everything happens in His perfect time.
Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Always na nakikinig na CPA, Faith. Lumabas na si Faith. Pagkatapos niyang kumento, lumabas na siya. Bye, Faith. Yan. Ay, congratulations Ang pala. ganda. Ang Ganda naman. Alam mo, dyan ako natutuwa kasi hindi lang talaga mga Agaw Cellphone Gang members ang mga nakikinig sa Love Radio. Ilang beses na rin napatunayan. May mga CEO, may mga manager, supervisor, at may mga CPA. Diba? And one thing's for sure, a lot of people, they really like to laugh. Yun lang yun. Yeah. Diba? Ano man ang estado natin sa buhay, gusto lang talaga nating tumawa. And yung saltek sa utak ng mga nandito sa Love Radio, yan yung yan yung dahilan kung bakit marami ang naiengganyo sa atin. Oo. Kasi ang mundo natin ngayon punong-puno toxic na talaga. Sobrang toxic lahat. Minsan ba nafe-feel mo na parang nakakapagod yung social media? Yung pag nagbasa ka parang nega. 'Di ba? Pagka may pinanood ka na ganito, nega. Yes. Nakakapagod. Sobra. Totoo yung toxic. Kaya siguro kapag halimbawa may mga kabisyo tayo na nagsasabi sa atin na, uy, salamat sa Love Radio kasi kayo po yung nagtatawid sa amin during our darkest hours. Kami dito, honestly, hindi namin siya parang iniisip na gano'n na parang, sugo kami ng Diyos. Na parang, angels, ganyan. Correct. Hindi, parang kulitan lang talaga everyday. Una-una, hindi naman namin iniisip na pagandahin yung, wala lang. Wala. Sa ulo lang talaga. Correct. May sapak lang talaga. Siraulan lang talaga sayad. Hindi yung parang, alam mo, sa totoo lang, Jex, dumating na din ako sa point na gano'n eh. Parang nung nag-uumpisa ako sa Love, lang ako parang, siraulo lang talaga ako. Balahura ng radyo, ganyan. But when I became a mother, when I became a wife, and then I became a mother, parang may pag-shift na kailangan maging mas responsable na pala kahit pa paano. Siraulo, pero responsableng may sapak. At yun nakakatawa kasi hindi naman namin iniisip na may mga itatawid tayo in their darkest hours. It's not thank you very much pag nalalaman namin yun. Yeah. Pero ang pinaka main goal namin talaga is to entertain. Yes. Ngayon, kung anong klaseng paraan ito makarating sa'yo, bahala na. Kaya nakakatuwa yung kapag ba yan? CPA? Kala ko parang hindi makikinig sa amin mga CPA, di ba? Mga snatcher. Oo, gano'n. Snatcher lang, ganyan. Yung nanggigripo ng tagiliran. So, thank you. At alam mo naman, syempre, fini-friendly natin yan. Mga CPA, di ba? Lalo na ngayon, anniversary niya. Oo, di ba? Lalo baka magpadala. Ay, naku, hindi ako sigurado, pero baka, nararamdaman ko. Pero ang ganda na. Ikaw, mama, dumating ka rin ba sa life kagaya sa kanya na parang yung gusto mo mangyari tapos hindi nangyari? Parang iniisip ko kung, oo, recently lang. Recently lang, oo. Bago-bago pa nga lang eh. Mainit-init pa. Mainit-init pa ang balita. Na syempre ang plano ko, ang plano ko talagang kung kaya pang i-extend na mahabang panahon ang mga bagay-bagay, 'di ba? Pero baka hindi na kailangan, baka may kailangan pang ibang gawin, 'di ba? Mga ganon na sometimes like for now, ito yung sinasabi ko medyo mainit-init pa. It's a really big question mark. Parang bakit? 'Di ba usually kapag nandun ka sa sitwasyon parang si Faith na but cum laude. Kaya ko naman 'to, Kaya diba? ko naman 'yun na parang ano ba 'yun? Tapos hindi ako pumasa. 'Di ba? So ako ganun din eh. Ha? Ginawa mo naman lahat. Oo! Ang tagal na tapos ganun lang. Diba? Hindi. Malaki siyang question mark eh. Exactly. But everybody is saying, you included, Diego, na hindi meron niyang greater, explanation why. Mahirap lang talaga minsan intindihin. Pag nasa ATM ka at the moment. Correct. Hindi Pag mo ATM, wala. Parang di ba yung heartbroken ka dati? Parang iyak na iyak ka dun sa ex mo na parang di ba? di ba? Tapos pag inisip mo na, hala ba to? Ba't ko siya iniyakan? Hindi lang yun, parang iyo. Naggilagid to gilagid kami niyan. Tapos iniyakan ko pa. Pero ang kagandahan dito sa kwento na napakinggan po natin, nung hindi siya pumasa, yung pangalawang nag-take siya,
parang pinaubayan niya kay Lord. Correct. Yun yung Oo. kagandahan eh. Kasi minsan, alam mo, Diego, totoo ka eh. Yung mga tao sa paligid, sila yung nagpapalabo ng usapan. Sila yung nagpapabigat ng Yung sitwasyon. pressure. Correct. Yung pressure, ganyan. Pero walang pressure kay Lord eh. 'Di ba? Talagang you find peace eh. Yes, Yan. at peace ka dun. At maganda yung ganyang naging outcome, 'di ba? Pagkatapos, hintayin nyo na lang. Kasi tingin ko sa first niya, grabe yung pressure sa family. Oo, correct. At saka, di ba? Kasi cum laude Oo, ka, yan. Di ba? diba? Tayo mismo yun, naisip natin, parang paano hindi makakapasa yung cum laude? Parang it's unthinkable, di ba? So, grabe siguro yung anxiety Parang niya no talaga room nun. for error. Correct. Tapos sumabay pa yung dysmenorrhea niya. Alam mo, minsan may ganun talaga kung kailan naman na kailangan na total focus may nangyayari sa'yo. Tapos, I'm sure ATM, at that moment, hindi niya talaga yun maintindihan bakit kailangan mangyari. Ako naisip ko ngayon bakit kailangan mangyari yan. Una, it qualifies your story sa Burnay. At dahil it qualifies your story sa kwento ng Mahiwagang Burnay, yung kwento mong yan, na kayo-kayo lang ang nakakaalam, mas malaking platform na tuloy ang nakakarinig. Yes. So you are now giving hope to a lot of people. Exactly. Diba? And that in itself is the reason, kaya pala. Kasi kung bumasa ka ng first time, parang hindi mo naman ikakwento to eh. Correct. Parang wala lang. Parang, cum laude ako eh. Yes. Parang basic, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic cum laude ako eh. Talaga ipapasa ko yan eh. Pero what made the story sweeter, 'di ba? And more interesting at saka mas malalim kasi cum laude ka eh. Parang yun nga unthinkable tapos ikaw yung mga inaasahan ng lahat. Baka nga ang iniisip pa ng iba, hindi ka lang basta pumasa eh. Mag-place ka pa, 'di ba? Ang kagandahan dito sa kwento mo, parang yung 'di ba, yung pagiging cum laude, andun na yung medyo minsan it humbles you down Ay, dahil totoo. hindi ka nakapasa sa first take eh. And the moment na in-include mo si Lord, Ayan na. yung God, talagang it came out everything Correct. fine. Oo, 'di ba? Bongga na pala ang Amazing. lahat. Oo. Totoo, minsan may kailangan lang talagang lagapak eh. Kasi yung ego natin, yung kayabangan natin, yung feeling natin, ito na tayo na lahat. Minsan may mga paglagapak na magaganap eh para paalala ni Lord na, oops, I am all that you need. Kapit lang. But there are times na may isip natin parang natutulog pa ang Diyos. Aww, Pero hindi. Hindi, never. Yung pag may problema ka tapos pinakinggan mo to, mas lalo kang iiyak kahit hindi ka naman naiiyak. Bakit kaya? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!